Rachel Peak MP, Chapter 5275. I suggest magluto ka ng sopas. Sa pagsasalita tungkol sa North at South Army na pigilan ang Dayan Mo clan na umatras sa Wangcheng, nakipaglaban sa hukbo ng Mo clan, nakikipaglaban para sa mga patay. Sa pakikipag-usap tungkol sa pag-alis ng Eastern at Western Army mula sa Wangcheng. Ang angkan ng Dayan Mo ay nangamba, at ang pakikipag-usap sa kapayapaan sa North at South Army, kaya ang mga sundalong Dayan ay nanalo kay Dayan ng walang dugo. Isa-isa, paisa-isa, ginawa ni Yang Kai ang lahat ng kanyang makakaya upang ilarawan ng detalyado ang karanasan ng Dayan Army sa mga nakaraang taon. Pagkatapos kong magsalita, nakaramdam din ako ng konting aftertaste. Sa mahigit 100 taon ng labanan. Ang Xiangshan ng East at West Army at ang Mijinglan ng North at South Army, ginamit ng dalawang lalaking ito ang kanilang diskarte sa labanang militar ng lubos. Ang dalawang pakana ay para doblehin ang lakas ng Dayan Army, at natutokso silang mabawi ang mga kaugalian ng Dayan sa loob ng 150 taon. Si Yuan Xingge ay tahimik, ngunit walang nakakaalam ng kanyang nararamdaman. Paulit-ulit na tumango ang ninuno pagkatapos makinig. Sa lahat ng mga taon na ito, nagsumikap ka. Si Yang Kai ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at sinabi. Ang mga disipulo ay hindi lamang isang kabayo, ito ay ang mga nakatatanda na nagsumikap, at pagkatapos lamang nilang maubos ang kanilang mga iniisip ay mayroon sila ngayon. Nakangiting sinulyapan siya ni Patriarch, tila nasisiyahan sa kanyang pagpapakumbaba. Gayunpaman, alam ng ninuno na marahil ang bata mismo ay hindi alam kung anong malalaking pagbabago ang kanyang dinala sa buong larangan ng digmaan ng Mexico. Hindi sa banggitin na ang purified light ay maaaring ikalat ang kapangyarihan ng paglilinis ng tinta. Ito ay ang malaking halaga ng modern na inihahanda para sa pagpino sa bawat pas. Natagpuan din ito ng anak na ito kapag tuklasin ang isang lihim na kaharian. Isa-isa, ang barkong nagmamaneho ng tinta. Alin ang walang sulat kamay na ito? Sa ngayon, mas madali para sa mga sundalong Terran na magmina ng mga mapagkukunan. Ito ay dahil sa pagkakaroon ng yin at yang na salamin, at hindi na kailangang mabuhay sa nakaraan. Kung walang ganoong tulong, ano ang gagamitin ng sangkatauhan para mabawi si Dayan, at anong hinaharap na sangkatauhan ang gagamitin para mapabilis? Masasabing bagamat hindi masyadong mataas ang paglilinang ng kabataan sa harapan, tila ito ang pangunahing punto na maaaring magbago sa buong pattern ng larangan ng digmaan ni Mo. Kapag tinatrato ang gayong karakter, hindi minamaliit ang Japin Supreme. Dahil maraming beses. Tulad ng mga karakter kung hindi mo alam, maaari kang gumamit ng isang maliit na puwersa upang sirain ang pangkalahatang sitwasyon, na sapat na upang makaapekto sa kapalaran ng isang pamilya. Hindi na nagtanong pa ang nuno. Tinawag niya si Yang Kai, gusto lang niyang maunawaan ang sitwasyon ng mga labanan ng Dayan Army sa mga nakaraang taon. Ngayong alam na niya ito, natural na hindi na siya maglalaan ng oras sa pakikipag-usap. Ipinagpatuloy ng ninuno ang pagpapakain sa mga berdeng baka ng malambot na damo, tulad ng isang matandang magsasaka sa kabundukan, na hindi nagpapakita ng anumang kapangyarihan. Pinangunahan ni Yuan Xingge si Yang Kai na umatras. Bago umalis, binigyan ng ninuno si Yang Kai ng 12 ng libra ng karne ng baka, na isang gantimpala sa pagpapaikot sa kanya. Ang karne ng baka ay napakasariwa, at ang dugo ay hindi natuyo, na parang kinakatay. Umalis mula sa ninuno na si Xiao Chenkun, si Yang Kai na may dalang 12 ng libra ng ***** beef, umaasa kay Yuan Xingge. Matanda, ang ancestor beef. Mayroon bang espesyal tungkol dito? Sa harap ng mga ninuno, hindi ako ganoon kabait magtanong. Ngayong nakalabas na ako, hindi ko na masyadong maasikaso, at hindi ako nagtatanong ng malinaw tungkol sa aking puso. Pinag-isipan ito ni Yuan Xingge at sinabing, ang sarap nito. Itim ang mukha ni Yang Kai. Matanda. Alam mong hindi ko ito sinasadya. Sumimangot siya. At nagpas siyang buksan ang skylight para magsalita ng maliwanag. Ang baka ba ng ninuno, mayroon ka bang mga espesyal na epekto pagkatapos kumakain?
Sinabi ni Yuan Xingge. Nakikita mo rin ang ilang berdeng baka na pinakain ng mga ninuno, nakikita mo ba kung anong uri ng pedigree ang mayroon sila? Naisip ito ni Yang Kai at umiling. Ordinaryong berdeng baka lang iyon. Pinanangkitan siya ni Yuan Xingge. So ano ang inaasahan mo? Biglang natahimik si Yang Kai, ngunit hindi siya sumuko. Ito bang karne ng baka ang mga baka na pinalaki ng mga ninuno? Hindi sumagot si Yuan Xingge. Iminumungkahi kong bumalik ka at magluto ng sopas. Ang mga baka at mga ninuno na pinalaki ng mga ninuno ay pawang kahoy na panggatong, na hindi masyadong masarap. Mukha siyang napaka-experience. Hindi napigilan ni Yang Kai ang umiyak, tumingin sa 12-dosenang libra ng ***** beef sa kanyang kamay, bumantong hininga, at tahimik na nagligpit. Sa kabutihang palad, ito ay regalo mula sa mga ninuno. Muli niyang niluto ang sopas at binayaran ang mga miyembro ng pangkat ng Chenshi. After all these years of fighting, nagsikap din ang lahat. Pagbalik sa pangunahing bulwagan kung saan matatagpuan ang hanay ng batas sa kalawakan, naghihintay pa rin ang 8 gradong iyon, at hindi sila nagmamadaling umalis. Sinabi ni Yuan Xingge. Hindi pa bumabalik si Kuya Tianlo. Umiling si Bapan at sinabing, walang audio sa ngayon. Tumanggaw si Yuan Xingge at muling tumingin kay Yang Kai. Ano ang gagawin mo? Maghintay ka dito. Sinabi ni Yang Kai Bakwan. Narito ang mga disipulo upang subukan ang epekto ng bilog sa kalawakan, at ngayon ay pareho silang matagumpay at dapat na bumalik sa Dayan. Sinabi ni Yuan Xingge. Kung gayon, pagkatapos ay pumunta ka. Inutusan ang mga gwardya na nagbabantay sa lugar na ihanda ang mga materyales para sa paghahatid. Hindi nagtagal, tumayo si Yang Kai sa gitna ng magic circle at pinaandar ang malaking formation. Nang bumukas ang pinto ng espasyo, nawala ang figure. Nag-iingat din siya sa nangyari ngayon, ngunit ang paglalakbay na ito ay napaka-smooth. Hindi nagtagal, nahayag ang figure ni Yang Kai sa teleportation circle ng Dayangguan, at isang grupo ng mga formation wizard ang nagtipon-tipon upang magtanong tungkol sa nakaraang sitwasyon. Nagbigay ng maikling salaysay si Yang Kai tungkol sa kanyang karanasan, ngunit hindi siya sigurado sa buong kwento. Bago lang may dumating mula sa Fengyangguan. Sinabi ng kalbo na Panginoon. Narito tayo, sinasabing ang Tianyan Road ng Fengyangguan North Army Corps, at ngayon ay tinatanggap na nila ang Xiangshan Army Corps. Nagtanong si Master Fat. Yang Xiaozi, ginagawa ba natin ang spatial array na ito? Sumimangot si Yang Kai. Dapat itong ayusin. Ano ang nangyayari? Nag-isip si Yang Kai Lo. Marahil ang walang laman na channel sa pagitan ng dalawang lugar ay hindi pa nabubuksan ng mahabang panahon, at may nakaharang. Ako ba ang pumunta ng personal sa formation at linisin ito? Nang marinig ang hindi tiyak na paliwanag na ito, natahimik ang mga master. Ngunit bukod sa paliwanag na ito, walang ibang paliwanag. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon ng kaunting problema sa unang paghahatid ng Yang Kai. Pagkatapos nito, kung si Tianlo ay nanggaling sa Fengyangguan o si Yang Kai ay bumalik mula sa Fengyangguan, ang lahat ay naging maayos. Sa pagtingin sa puntong ito lamang, ang hanay ng batas sa espasyo ay naayos. Matapos ayusin ang patch, iniulat ito. Personal na pinuntahan ni Yang Kai si Liu Jiping upang iulat ang insidente. At natural na pinuri siya ni Liu Jiping, at maaari niyang simulan ang pag-aayos para sa muling pagbihag kay Dayan na maipasa sa mga lahi ng tao sa lahat ng dako. Ang ganitong uri ng magandang balita ay natural na mabilis na ipaalam sa buong sangkatauhan. Kung tutusin, binibigyang pansin ng lahat ng mga sundalo ang bagay na ito. Ang mas maaga ay kumalat ang balita, mas mabuti. Hindi nagtagal, ang mga piraso ng jade na may tatak na may pabango ng nakangiting mga ninuno ay ipinadala sa major pass ng sangkatauhan sa pamamagitan ng teleportation circle. Iniulat ng Jade Briefing ang pagpapatuloy ng Dayan. Sa tuwing ginagamit ang teleportation circle, kumokonsumo ito ng maraming materyales. Depende sa antas ng naayos na mandirigma, iba rin ang pagkonsumo ng materyal. Sa kabuuan, mas mataas ang pag-aayos, mas natural ang pagkonsumo.
Ngunit kung ito ay nagpapadala lamang ng jade at iba pa, ang pagkonsumo ay napakaliit. Sa makatuwid, ang kasalukuyang mga reserbang materyal ng Dayangguan ay maaari ring suportahan ang paglipat ng mga jade slip. Kaya lang, kailangang magpadala ng jade slip ang bawat pas ng lahi ng tao, at talagang hindi maikli ang oras na kailangan. Pagkatapos ng ilang araw na pagsisikap, nagsimula ang bilog ng Space Circle ni Dayan ng higit sa 100 beses, at higit sa 100 piraso ng jade ang ipinadala. Sa panahong ito, binantayan ni Yang Kai ang Magic Circle sa lahat ng paraan at sinuri ang status ng Magic Circle. Sa kabutihang palad, naging maayos ang lahat, at sa tuwing bubuksan ang bilog, walang exception, at lahat ng jade ay naipadala ng maayos. Mula sa puntong ito, matagumpay na naayos ang bilog na espasyo ni Dayan. Sa kabilang banda, isang magandang balita ang lumabas na ang mga tribo ng lahat ng lahi ng tao ay walang katapusang kaligayahan. Ang kahihiyan ng 30,000 taon ay sa wakas ay nahugasan ngayon, at kung gaano karaming mga tao ang nagpakababa sa kanilang mga puso. Mas nababatid ng mas mataas na antas na naka-recover na si Dayan, kaya hindi ito malayo sa ekspedisyon ng sangkatauhan, at lahat sila ay palihim na naghahanda. Sa katunayan, hanggat ang sangkatauhan ay naghahanda upang muling mahuli si Dayan, ito ay naghahanda na para sa ekspedisyon. Ang sibat ng masamang **** na ginawa ng Troublemaster ay ang pinakamalaking sandata ng ekspedisyon. Hindi ako naglakas loob na gamitin ito ng madali, at natatakot ako na ang balita ay tumagas, na nagbigay ng pagbabantay sa Mozo. Kung sibat ng masamang espiritu ang gagamitin, hindi gaanong mawawala ang Dayan Army. Sa oras na ito, sa kawalan, pinangunahan ni Yang Kai ang tiket ni Chen Shi at si Kipan sa langit, na naghahanap ng angkop na lokasyon. Ngayon ay may malakas na line-up si Chen Shi. Bagaman nahulog siya sa isang Chi Tai Chu sa 100 taong labanan, ngunit pagkatapos ay nagdagdag ng isang uwak ng dugo, kaya bukas pa rin ang ikapitong baitang ni Chen Shi, mayroon pa ring 8 tao. Ngayong hinihila ang 7 gradong ito, hindi para hanapin ang gulo ng angkan ng Mo. Ang angkan ng Dayan Mo ay nagtatago na ngayon sa Wangcheng Retreat, sino ang nangangahas na madaling pumunta sa Dayan Pass. Ang paghila sa kanila palabas ay para tumulong silang protektahan ang Fa. 150 taon na ang nakalipas mula nang umalis ang Bilogwan, at ang bilis ng daloy ng oras ng Xiaochengkan ay 4 na beses kaysa sa labas ng mundo. Sa madaling salita, halos 700 taon na ang lumipas sa Xiaochengkan. Sa nakalipas na 700 taon, ang mga alagad na nagsanay sa Void Dojo ay nakakita ng isang blow-up na promosyon, na nag-iipon ng kabuuang 10 maliliit na lalaki na kwalipikadong ma-promote sa langit. Hindi ito masyadong karaniwan noon. Masasabi lamang na ang backfeeding ng puno ng mga subtrees sa mundo ay may mas malaki at mas malaking impluensya kay Xiaochengkan, kaya ang mga disipulo ng Void Dojo ay lalago ng napakabilis. Bago ang labanan sa Moss, hindi naging komportable si Yang Kai na ilabas sila para sa promosyon. Ngayon na ang pangkalahatang sitwasyon ay naayos na, walang mga naunang alalahanin. 10 martial arts soldiers ang na-promote sa Open Sky. Ngunit hindi siya kayang protektahan ni Yang Kai ng mag-isa. Kaya hinailan niya ang lahat ng 7 hanay ng Chen Shi, hayaan silang magbantay ng isa-isa, at binigyan ang maliliit na lalaki ng lakas ng kanilang paningin. Walang problema ang batas. Hindi nagtagal, pumili siya ng walang laman at hinanap ni Yang Kai ang paligid upang matiyak na walang problema. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kamay, at nasira ang kawalan. 10 emperador ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang mga taong ito ay may mga lalaki at babae, kalahati ng bawat isa, at lahat sila ay may katangian, iyon ay, sila ay mukhang bata at puno ng sigla. 2 lang ang posibilidad na magmukhang bata ang mandirigma. Ang isa ay upang mapanatili ang kagandahan at magkaroon ng mga kasanayan, at kung ano ang paraan upang mapanatili ang kagandahan. Ang pangalawa ay ang mabilis na paglaki. Lamang kapag ang rate ng paglago ay mabilis, kapag ang paglilinang ay matagumpay, ang mga taon ay hindi mag-iiwan ng masyadong maraming marka.
Ang mga emperador sa harap nila ay halatang ang huli, dahil sila ay may kapangyarihang magpakain pabalik sa mga puno at sub-puno ng mundo. Mula sa kanilang kapanganakan, nagpakita sila ng mga natatanging talento para sa espiritual na pagsasanay, at naglakbay sila ng libu-libong milya sa kalsada. At dahil posibleng i-condense ang Taoyin, nangangahulugan ito na walang problema sa kanilang pundasyon. Kung hindi, imposibleng paikliin ang antas ng Daoyin. Marshall Peak MP, Kabanata 5276. Rookie. 10 Emperor Zone ang orihinal na nagtipon sa Void Dojo, at natanggap na nila ang Shenian transmission ni Yang Kai, kaya handa na sila sa lahat. Ang ilan sa kanila ay naghihintay sa araw na ito sa loob ng maraming taon. Sa Void Dojo ngayon, hindi na lihim na ang Emperor Zone ay maaaring ma-promote sa Kaitian, at ang buong Void World ay ang maliit na mundo ng Chenkon kung saan ang Daoist ay hindi na lihim. Sa dojo, mayroong kahit isang rebulto ni Yang Kai para sa mga alagad na aming sinasamba araw at gabi. Kahit sa larangan ng digmaan ng Mo, sadyang isiniwalat ni Yang Kai ang ilang mga disipulo sa dojo upang mabigyan sila ng pagpipilian. Sa sandaling lumabas ka sa bukas na kalangitan, maaari ka lamang sumali sa larangan ng digmaan ng Mo at makipaglaban sa tribong Mo. Kung ayaw mong makipaglaban sa angkan ng Mo, maaari ka lamang manatili sa kanyang maliit na emperador at pigilan ang emperador. Ang 10 tao sa harap ko, na piniling ma-promote upang buksan ang langit, ay gumawa na ng psikolohikal na paghahanda para sa paglaban sa Mos. Sa katunayan, karaniwang lahat ng mga kagalang-galang na kaharian ng emperador na maaaring gumawa ng hakbang na ito ay mga ganoong pagpipilian. Mula sa oras ng pagtahak sa landas ng espiritual na pagsasanay, ang mandirigma ay umaakyat upang makita ang mas magagandang tanawin. Dati. Sa unang tingin, ang maliit na Chenkon mula sa Yang Kai ay nagpakita sa labas ng mundo, na halos hindi angkop. Ito ay walang kinalaman sa pundasyon ng lakas, ngunit ang pagbabago ng buong mundo. Ngunit pagkatapos ng lahat, lahat sila ay mga emperador, at hindi nagtagal ay nagpatatag ang kanilang mga isip. Sa susunod na sandali, lahat ay nagpakita ng kanilang pagtataka ng sama-sama at bumati ng may paggalang. Nakita na ng mga disipulo ang guro. Sa Void Dojo, ang estatwa ni Yang Kai ay maganda. At ang mga disipulo ay sumasamba araw at gabi. Natural na pamilyar sa mukha na ito, at, bago umalis, mayroon silang kutob na makikita nila ang Panginoon sa pagkakataong ito, at ngayon ay tila maging ang kaso. Ito ang guro, ang buong Void World ay ang munting guro ng guro. Sila ay ipinanganak, nilinang, at lumaki sa Void World. Sa isang diwa, ibinigay sa kanila ng guro ang lahat. Ito ay isang espiritual na pagsamba lamang noon. Ngayon, kapag nakilala ko ang isang buhay na tao, ang aking kalooban ay mas iba. Masasabing kahit na ang Daoist ay hindi isang biolohikal na magulang para sa kanila, ito ay wala kahit saan. Ang lahat ng mga nilalang sa walang laman na mundo ay masasabing mga anak ng Daoist. Bagamat nagulat si Feng Ying at ang iba pa, pagkatapos ng lahat, narinig na nila ang tungkol dito, ngunit tiningnan nila ang 10 emperador na lumilitaw ng may pagtataka. Ang nag-iisang uwak ng dugo ay nanlilisik sa kanyang mga mata. Simula nang sumali si Blood Crow kay Chen Shi, tila hindi siya masyadong mahilig makisama. Hindi siya nakikipag-usap sa ibang tao. Kung dumating si Yang Kai para hilahin siya palabas, hindi siya papayag. Bagamat gumugol siya ng ilang taon sa larangan ng digmaan ng Mazi, hindi niya alam ang mga detalye ni Yang Kai, kaya laking gulat niya nang makita ang mga emperador na ito. Ang iyong maliit na Chenkon ay may mga kaluluwa. Gulat na tanong ni Blood Crow. Kung hindi, walang paraan upang ipaliwanag ang pinagmulan ng mga emperador na ito. Sinulyapan siya ni Yang Kai. May kakaiba ba? Hindi makapaniwala si Blood Crow. Huwag kang matakot na kapag nakikipaglaban sa mga tao, magiging magulo si Xiao Chenkon, na magiging sanhi ng pagiging uling ng mga kaluluwa. Sa ganitong paraan lamang masisiguro ang katatagan ng Xiao Chenkon, at ang paglilinang ng mga espirito sa katawan ay mapapanatili sa pamamagitan ng pagsasanay sa paglilinang ng Kipan Kaitian.
Walang ipinaliwanag si Yang Kai. Nasa kanya nga ang 4 na haligi ng Chenkon noon, ngunit ngayon na ang bukal ng lupa ay binigay at napino ni Ding Yao, ang puno ng mundo ang pumalit sa bukal ng langit at lupa. Walang epekto. Hindi na kailangang magpakitang gilas, hindi ito kawalan ng tiwala sa dugong uwak. Anong ginagawa mo sa mga emperador na ito? Tanong ni Blood Crow na nakakunot ang noo. Bagaman walang mga tribo ng Mo dito, ang larangan ng digmaan ng Mo ay hindi kung saan sila dapat manatili. Ang ganitong uri ng mapanganib na lupain ay kung saan darating ang Xiapan Kaitian, at mayroon lamang isang paraan upang mamatay. Ang pinakamababang kinakailangan ng mga pangunahing kuweba upang magpadala ng mga tao dito ay ang Liupin Kaitian. Ngayon ang lahat ng ika-5 katangian sa pass ay bumabagsak mula sa ika-6 at ika-7 katangian. Kaya hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ni Yang Kai para makuha ang mga emperador na ito. Tumawa si Feng Ying. Maaaring tingnan din ni Brother Blood Crow ang katayuan ng mga batang ito. Sumimangot si Blood Crow, nakatingin sa nakaraan, at mabilis na nagulat. Lahat sila ay asenso. Hindi lang ganoon kadali ang pag-promote. Ngumiti si Feng Ying at umiling. Sa oras na ito, nakakita rin ang Blood Crow ng ilang mga pahiwatig at hindi napigil ang gumalaw. Napino ng kanilang Daoyin ang 6 na grade resources. Anyway, ito rin ay ang paglilinang ng Kipan Kaitian, at ang nakaraang buhay ay ang ika-8 ranggo ng Diyos. Kung titingnan mong mabuti, palagi kang makakahanap ng ilang mga pahiwatig. Ang 10 emperador na nasa harapan mo ay may hininga ng pang-6 na ranggo na mga mapagkukunan, na halatang nasa stage kapag pinagsasama-sama ang Daoyin. Eksakto. Kinagat ni Feng Ying ang kanyang mga labi at ngumiti. Nagulat ang uwak ng dugo, at lumingon kay Yang Kai. Paano ito nilinang? Hindi naman siguro big deal para kay Liupin na buksan ang langit, pero kung kwalipikado siyang dumiretso sa Liupin, iba na. Ang gayong mga talento ay inilalagay sa anumang celestial na pagpapala, at sila ang hanay ng mga piling disipulo. 8 grado. Ang kanyang nakaraang buhay ay walang iba kundi ang pagsasanay na ito sa paglilinang. Kalimutan ng 1 o 2, 10 ng sabay-sabay. Ito ay malinaw naman kung bakit kakaiba ang paraan ng pagsasanay. Ayaw magpaliwanag ng sobra ni Yang Kai Ben, ngunit dahil nagtanong ang uwak ng dugo, nasabi na lang niya. Narinig na ba ni Brother Blood Crow ang subtree ng World Tree ng aking astral na mundo? Naalala ni Blood Crow ang isang sandali. Sinasabi na ang puno ay may mahiwagang kapangyarihan at maaaring magpakain muli sa mga kaluluwa ng mundong iyon. Pagkatapos niyang tumakas mula sa Blood Demon Cave Sky, agad siyang pumunta sa Broken Sky at nanatili sa Broken Sky sa ilang taon, sa wakas ay nahuli siya ng mangingisda ni Ming Wang Tian. Noong mga araw na nabasag ang langit, narinig nga niya ang tungkol sa mga puno sa mundo, ngunit hindi niya gaanong pinapansin at hindi gaanong alam. Tumanggo si Yang Kai. Iyon ang kaso, at ngayon ay mayroon na ako sa aking munting mundo. Ang uwak ng dugo ay hindi napigilan na ibuka ang kanyang bibig, walang imak sa mahabang panahon. Itong lalaking ito, anong swerte? Maaaring makuha ng mga sub-tree ng World Tree si Xiao Chenkon, at pinapayagan din siya ng high-level clan na gawin ito. Habang nag-uusap ang dalawa, nagtataka ang isa sa 10 emperador na nakatingin sa kaharap niya. May kabuuang 9 na tao ang dumating ngayong umaga, 8 na may 7 ranggo at 1 na may 6 na ranggo. Si Liupin ay hindi ibang tao kundi si Miao Feiping. Si Miao Feiping ang unang Kaitian realm na lumabas sa maliit na universo ni Yang Kai, maliban sa 3 disipulo ni Yang Kai. Ang mga pangalan ng lahat ng mga alagad na maglakas loob na gumawa ng hakbang ng promosyon sa Kaitian ay mananatili sa dojo para sa paghanga ng mga susunod na henerasyon. Nauna ang pangalan ni Miao Feiping. Ang pagdadala kay Miao Feiping ay hindi para sa anumang bagay, pangunahin bilang ang unang pioneer na lumabas sa walang laman na mundo at na-promote upang buksan ang kalangitan. Ang kanyang presensya ay dapat magpapataas ng kumpiyansa ng mga nahuling dumating sa promosyon, at si Miao Feiping mismo ay humiling din na pumunta at makita. Ang babaeng emperador na iyon, ngayon ay nakatitig kay Miao Feiping. Dahil tinitigan ito ng gayong mga mata,
natural na naramdaman ito ni Miao Feiping. Hindi niya maiwasang magtaka. Bagamat nanatili ang kanyang pangalan sa dojo, hindi siya tumayo na parang estatwa tulad ni Yang Kai. Kahit nakilala siya ng alagad ng dojo, hindi ito mangyayari ng sabay-sabay. Nakilala ko ito, pagkatapos ng lahat, ayon sa panahon ng walang laman na mundo, umalis siya sa dojo ng higit sa 1,000 taon. Sa harap ng mukha, ang babaeng emperador ay tila nakaramdam ng kaunting awkward na tumitig sa iba ng ganito, at hindi maiwasang mapangiti ng may paghingi ng tawad. Tumanggo si Miao Feiping. Sa sandaling ito, sinabi ni Yang Kai. Ikaw at ang iba pa ay mga disipulo ng dojo, at silang lahat ang pinakakwalipikadong tao sa walang laman na mundo. Naniniwala ako na ang pamumuhay sa dojo sa paglipas ng mga taon ay medyo naunawaan ang sitwasyon sa labas. Ngayon na maglakas loob akong gawin ang hakbang na ito. Natural walang makakapigil sa iyo sa paghihintay sa paglalakbay, ngunit ipaliwanag ng maaga na ang larangan ng digmaan ng Mo ay lubhang mapanganib. Pagkatapos gawin ang hakbang na ito, walang paraan upang lumingon. Tatanungin kita na maghintay sa huling pangungusap at maaaring may taas sa langit. Upang magambag sa sangkatauhan, walang reklamo sa larangan ng digmaan. Maghihintay ako. Sabay-sabay na sabi ng 10 tao. Sa katunayan, sa puntong ito, walang magsasabing ayaw. Alam na alam ito ni Yang Kai, at tumanggo, hinihintay ko ang maliit na tiyan ko na lumabas na sa kanyang sarili, pagkatapos ay may ugnay ito sa akin. Sa larangan ng digmaan sa hinaharap, kung alam ko kung sino ang sakam at takot sa kamatayan. Pagsuwi at pagkabigo. Robes, sisihin ako ni Hyo sa paglilinis ng portal. 10 tao ang tumugon muli ng mga papuri. Si Yang Kai ay pangalawa sa wala, at ang 10 streamer ay bumaril sa 10 tao ayon sa pagkakabanggit. Ito ang Tianyuan Zhengyindan, na makakatulong sa iyong maghintay para sa promosyon, at pagsilbihan ang isa't isa para sa pagpino. Ang mga tao ay sumunod sa kanilang mga utos at dinala si Ling Densai sa pasukan upang maglingkod, nakakross ang paa at pino. Hindi magtatagal para mapino ang isang magic pill, at sa lalong madaling panahon 10 tao ang magmulat ng kanilang mga mata ng sunod-sunod. Tumanggo si Yang Kai Chong kay Miao Feiping. Lumapit siya at sinabing, "My name is Miao, my name is Miao Feiping. Naniniwala akong hindi ka magiging kakaiba sa pangalang ito." Agad na kung inang ang 10 prinsipe ng emperador. Paanong hindi pamilyar? Bilang ang unang taong nakalabas sa kawalan para ma-promote sa langit, ang pangalan ni Miao Feiping ay masasabing pangalawa lamang sa Daoist na si Yang Kai sa dojo. Sa harap ni Yang Kai, maaaring medyo kinakabahan pa rin sila, ngunit sa harap ng pioneer na ito na may parehong pinagmulan sa kanila, mas marami ang mabait. Nakita ko na si Kuya Miao. Matamis din magsalita ang babaeng emperador, at mabilis siyang nag-alok ng regalo. May natutunan ang iba. Ngumiti si Miao Feiping at iniunat ang kanyang kamay, hindi mahirap ma-promote sa langit, lalo na kapag galing ka sa dojo, at matibay ang pundasyon. Kapag na-promote ka, kailangan mo lang panatilihin ang iyong isip at maglaro ng matatag. Walang mga aksidente, hindi banggitin ang kapitan. Binigyan din ng guro ang Tianyuan Zhengyindan na maaaring tumaas ang antas ng tagumpay ng hindi bababa sa 1 o 2% kapag ikaw ay na-promote, ngunit ito ang pinakamahusay na lingdan sa mundo. Panipi. Tumaas ang kumpiyansa ng mga taong nagsalita ng husto. Nagsalita si Miao Feiping tungkol sa mga problemang naranasan niya noong siya ay na-promote, na nagpamulat sa lahat. Hihintayin ka ng iyong mga nakatatanda na protektahan ang FA at hilingin sa inyong lahat ng magandang promosyon. Pagkatapos magsalita, bumalik siya kay Yang Kai. Lumingon si Yang Kai at sinabing, "Hayaan ang bawat isa." Matagal na naghintay si Feng Ying at ang iba pa, at hindi sila malabo nang marinig nila ito, at hinikayat nila ang isa't isa na balutin ang isang emperador at tinangay. Di nagtagal, 3 na lang ang natitira sa harap ni Yang Kai. Okay lang nabantayan ang promosyon ng 10 tao at alagaan ang 3 tao. Malapit na nilang paghiwalayin ang mga ito. Nagkusa si Miao Feiping na magtanong. "Captain, responsibilidad ko ang isa." Lumingon sa kanya si Yang Kai. "Nakakasiguro ka ba?"
Nakangiting sinabi ni Miao Feiping. Ngayon isa na rin akong Liu Pin, at walang problema na protektahan ang mga tao. Unang sinabi niyang kay Jia. Kung gayon ikaw ay may pananagutan para sa isa. Oo, sagot ni Miao Feiping. Lumingon ang kanyang mga mata sa natitira pang tatlo. Nais niyang pumili ng isa sa mga lalaki, ngunit pagkatapos na makasalubong ang tingin ng babaeng emperador, kahit papaano ay binago niya ang kanyang atensyon at ngumiti. Susundan ako ng ate na ito. Marshall Peak MP, Kabanata 5277. Disipulo Kasay. Ang 8 sa ikapitong baitang at isa sa ika-6 na baitang ay magbibigay sa isang grupo ng mga emperador ng kaharian ng makalangit na proteksyon. Hindi magkakaroon ng anumang malalaking problema, lalo na ang mga disipulong ito mula sa dojo ay lahat ay matatag na nakaugat, at ang Daoyin ay matatag. Si Tian Yuan Zhengyin Dan na tinulungan ni Yang Kai, masasabing maayos at steady ang karamihan sa promosyon na ito, at kahit isa o dalawa ay nabigla na lang. Ang babaeng emperador na si Miao Feiping na pinamunuan ay nagkaroon ng ilang ups and downs noong siya ay na-promote. Salamat sa napapanahong tulong ni Miao Feiping, ginawa niyang panganib ang panganib. Ang kapangyarihan ng yin at yang 5 elemento ay nagtatagpo at nagsanib sa katawan, na nagbukas ng lupa at naghagis ng isang maliit na universo. Sa kawalan, nagkaroon ng kapaligiran ng unang kaarawan ni Chen Kun. Pagkalipas ng ilang araw, 9 na tao ang pumunta sa langit nang dumating sila, at 19 na tao ang bumalik. Ang lahat ng mga bagong dating ay hindi mapigilan ang kanilang mga sarili. Mula sa emperador hanggang sa bukas na langit. Masasabing isang paglukso sa lakas. Kung ang promosyon ay ang mababang bukas na kalangitan, ang paglukso na ito ay hindi halata, ngunit ang 10 tao na ito, ang promosyon ay maaaring lahat ay 6 na baitang. Matapos ang pagbabalik. Basta magsanay ka ng may kapayapaan ng isip, patatagin ang estado, hanggang sa maging pamilyar ka sa sarili mong lakas, masasabing tumaas ng mahigit 100 beses ang lakas kumpara sa dati. Sa puntong ito, hindi patas ang langit. Ang mga may mahusay na kwalipikasyon at talento ay kadalasang maaaring iwanan ang kanilang mga kapantay sa proseso ng promosyon sa araw ng pagbubukas. Ang mga may mapurol na katangian ay maaari lamang maglakad-lakad sa ilalim ng bukas na kalangitan. Gayunpaman, kailan ang makalangit na paraan na ito ay patas. Dalhin ang 10 bagong na-promote na kay Tian sa ika-6 na baitang kay Feng Ying at ibalik sila sa kaugalian ng Dayan. Mangyaring sabihin sa akin kung paano ilagay ang mga ito. Sa pangkalahatan, ang bagong bukas na mundong ito ay hindi maaaring asahan sa isang maikling panahon. Dahil gumugugol sila ng maraming oras upang patatagin ang kanilang mga sarili at maging pamilyar sa napakataas na kapangyarihan, kung hindi man ay hindi sila maglalaro kapag nakikipaglaban sa kaaway. Out of its due strength. Ang oras na ito ay kasing ikli ng ilang taon, at hanggat walang nakapirming numero. Sa kabutihang palad, walang mga digmaan sa Dayan War Zone. Ang 10 bagong dating na ito ay may sapat na oras para gawin ang mga bagay na ito, kaya naman pinipilit sila ni Yang Kai at hindi sila pinakawalan mula sa maliit na Chen Kun. Bago makipaglaban sa mga ***** laban sa Mos, ang pagpapalabas sa kanila ay nagdagdag lang ng problema. Sa pagbabalik, lahat ng 10 bagong dating ay nagtipon-tipon sa paligid ng Miao Feiping at nagmamadaling nagtanong. Ang pangunahing dahilan ay ang Miao Feiping ay may parehong mga ugat sa kanila. Lahat sila ay nagmula sa walang laman na mundo. Walang gaanong paghihiwalay sa pagitan nila, ngunit sila ay ipinanganak na may pakiramdam ng pagpapalagayang loob. Iba ito sa mukha ni Feng Ying at iba pa. Kahit na napakabait ni Feng Ying at ng iba pa, medyo maingat pa rin sila. Masaya rin si Miao Feiping na magbahagi ng kanyang sariling karanasan sa mga nakababatang henerasyong ito. Sa katunayan, noong siya ay nasa Biluoguan noong unang bahagi ng taon, hindi siya nag-atubili na magbigay ng mga direksyon sa Kaitian Realm na nagmula sa Yang Kai Xiao Chen Kun. Sa pangkalahatan, hanggat ang bukas na kaharian ay lumabas sa walang laman na mundo, ang pabor ni Miao Feiping ay minana, at ang kanyang pioneer ay napakahusay.
Sa harap ng mga pagtatanong ng lahat, alam ni Miao Fiping kung ano ang sinabi niya at sinabi ang lahat. Biglang binago ang kapaligiran, at biglang naging mas malakas kaysa dati, ang mga bagong dating ay may napakaraming bagay upang maunawaan. 9 sa 10 tao ay ganito. Ang tanging tahimik lang ay nakikinig. Ang isang ito ay ang babaeng emperador na si Miao Fiping ay may pananagutan. Matapos makinig ng tahimik sa mahabang panahon, ang babae ay tila biglang nagdesisyon, at biglang bumilis ng kaunti, at lumapit kay Feng Ying na patungo sa Dayan Pass. Nalaman ito ni Feng Ying at ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ito ng may ngiti. Ano ang problema? Hindi ba ito angkop para sa iyo? Umiling ang babae at tahimik na bumulong. Tito Feng, narinig ko lang kay Kuya Miao na lahat ng team ay lumalaban sa MOS sa unit. Unang sinabi ni Feng Yingjia. Oo, ang koponan ang pinakapangunahing bahagi ng aking hukbo ng tao, at ito rin ang pinakapangunahing establishmento. Sabi ni Ai Ai. Kung ganoon, pwede ba akong sumali sa team mo? Medyo nagulat si Feng Yingluo, at walang sino man ang nagtanong ng ganoong kahilingan mula sa kanya. Sa katunayan, sa mga taong ito, nagkaroon ng maraming bukas na langit mula kay Yang Kai Xiaochenkon. Nagsimula si Kipan. Ngunit si Yang Kai ay responsable lamang sa pagpapalabas sa kanila, at ang iba ay hindi pinansin. Hindi naman masyadong gulo, umiwas lang. Pagkatapos ng lahat, parami ng parami ang mga taong lalabas sa maliit na universo ni Yang Kai sa hinaharap. Sa mahabang panahon, tiyak na magiging malaki ang kapangyarihan ng mga ugat ni Yang Kai. Kung ang mga taong ito ay magsasama-sama, ito ay magpapaliit ng isang xenophobic na kapaligiran kung hindi nila ito gagawin. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi pinapayagan sa larangan ng digmaan ng Mexico. Sa malupit na larangan ng digmaan na ito, anuman ang pinagmulan o katayuan, sa larangan ng digmaan ay ang damit ng magkakasamang buhay. Nagsagawa na si Yang Kai ng pag-iingat laban sa bagay na ito, kaya ang mga mandirigma na umalis sa Xiaoluokon sa Biluoguan ay karaniwang naiwan sa mga pinuno ng mga regiment. Hindi sila masyadong nakialam. Sa panahon ngayon, walang kabuluhan ang Dayan Pass, at lahat ay abala. Kung hindi niya personal na pangungunahan ang kipan ni Chen Shi upang protektahan ang Fa sa pagkakataong ito. Sa pagtingin lamang sa kasalukuyang configuration ni Chen Shi, napakaraming mandirigma ang lumalabas sa walang laman na mundo. Isang Miao Fiping lamang ang naiwan ni Yang Kai sa Chen Shi, at ang iba ay nakakalat sa mga bayan at mga gwardya. Ito ay dahil matagal nang magkakilala sina Yang Kai at Miao Fiping. Kung talagang nilayon ni Yang Kai na ipunan ang sarili niyang kapangyarihan. Ngayon ang buong bukang liwayway ng umaga ang magiging line-up ng ika-6 at ika-7 baitang, at talagang ito ang uri na gumagalang sa kanya at nag-uutos nito. Sa makatuwid, sa pakikinig sa kahilingan ng babae, ang unang reaksyon ni Feng Ying ay hindi dapat pumayag si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ang pagtatatag ni Chen Shi ay puno na ngayon ng 50 katao, at hindi na kailangang mag-recruit ng mga bagong tao. Gayunpaman, siya rin ay isang mabait na babae. Nang makitang namumula ang mukha ng babae nang gawin niya ang kahilingang ito, kasama ang eksenang nakita niya nang hindi sinasadya, nagkaroon ng malabong hula, at tumanggi siya, ngunit nagtanong. Bakit gusto mong sumali sa aming koponan? Ang babae ay sumagot gaya ng kanyang inaasahan. Ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng lahat, at ngayon ang mga disipulo ay matagumpay sa kanilang paglilinang, at nais na manatili sa Panginoon upang gawin ang kanilang bahagi. Siguradong hindi magaling magsinungaling ang babaeng ito. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, kumislap ang kanyang mga mata at hindi siya nang ahas na tumingin ng diretso kay Feng Ying. Tumawa si Feng Ying. Talaga. Ang babae ay patuloy na tumango. Talaga. Tapos magmura ka. Ano? Biro lang. Ngumiti si Feng Ying at nagpaliwanag. Ang bawat koponan ay may limitasyon sa mga tauhan. Si Chen Shi ay isang espesyal na pangkat na may limitasyong 50 katao. Ngayon ay eksaktong 50 na. Kung gusto mong sumali kay Chen Shi. Maliban kung sa anong digmaan, si Chen Shi may pagkakataon na bawasan ang kanyang mga tauhan. Nang marinig ito ng babae,
mabilis niyang ikanaway ang kanyang kamay. Ang disipulong iyon ay hindi na sumama kay Chenxi. Si Tio Shi ay isang disipulo lamang, kaya hindi niya ito pinag-uusapan. Ngunit, nakita ni Fang Ying na totoo ang kanyang mukha, lumambat ang kanyang puso, at pagkatapos ay sinabi. Kung personal na tinanong ng kapitan ang pinuno ng hukbo, maaaring magkaroon ng exception. Mahiyain na sinabi ng babae. Huwag mo nang guluhin ang Panginoon. Hindi niya gustong manggulo sa iba, mula pa noong bata pa siya. Tumingin sa kanya si Fang Ying at nagtanong, ano ang pangalan mo? Sumagot ang babae. Si Disipulo Xiao Kai. Kinuha ni Fang Ying Shi ang unang note, at pagkatapos ay sinabi sa kanya, wala akong naiintindihan sa pagsasanay, kahit na tanungin mo ako. Nagpasalamat si Xiao Kai Gang. Kasabay nito, ang orihinal na istasyon ng Daean North-South Army ay lumulutang sa lupa. Nang masira ang espasyo, lumabas ang figure ni Yang Kai, at ang mga sorpresa ng ilang kalapit na Kaitian realms ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya, makilala ang kanyang pagkakakilanlan, at lahat ay bumati. Matapos ibigay kay Fang Ying ang 10 bagong likhang Kaitian, dumiretso sa gilid na ito si Yang Kai. Wala nang iba, tinta lang ang pugad para sa lugar na ito. Noong lumikas ang angka ng Daean Mo noon, naiwan ang pangunahing antas ng Mo Nest sa domain na iyon. At hindi alam ni Yang Kai ang partikular na sitwasyon, ngunit narinig ko na ito ay isang kahilingan na ginawa ng pinuno ng Mijinglan Army sa Mo Clan Master. Bagamat nag-aatubili, maipapangako lang ni Bayan. Kailangan kong sabihin na si Mo Chao ay naiwan ng sangkatauhan, na isang stroke ng biyaya. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang iniisip ni Mi Jinglan noong panahong iyon, ngunit matapos malaman na ang domain master na si Mo Chao ay naiwan, hindi niya maiwasang purihin si Mi Jinglan. Kung mayroong anumang lugar kung saan ang lahi ng tao ay hindi kasing husay ng nasyonalidad ng Mo, ang physical fitness ay isang aspeto, at ang growth cycle ay isang aspeto. Ang pinakamalaking pagkukulang ay ang paghahatid ng impormasyon. Ang paghahatid ng impormasyon ng mga taong Mo ay masyadong maginhawa. Sa tulong ng Mo Nest, ito ay nasa pagitan ng mga Mo people sa iba't ibang war zone, at ang pagpapalitan ng impormasyon ay madalian din. Hindi banggitin ang mga nasa parehong teatro. Sa puntong ito, ang sangkatauhan ay may napakaraming pagkakaiba sa pagitan ng nasyonalidad ng Mo. At ngayon ay medyo maginhawang ipasa ang mensahe sa pagitan ng sangkatauhan pas at pas. Gamit ang Space Circle, ngunit kapag ang hukbo ay nasa labas ng digmaan, kung gusto mong ipasa ang mensahe, kailangan mong magpadala ng isang tao upang maglakbay. Bago inutusan si Yang Kai na hanapin ang lokasyon ng North at South Army malapit sa Daean Pass, pagkatapos ay inutusan din si Li Xing na magpadala ng mensahe sa North at South Army. Ito ay isang buwan mula sa Wangcheng. Sa kabutihang palad, hindi na niya kailangang bumalik sa kanyang buhay, kung hindi, kailangan kong tumakbo para sa isa pang buwan. Bakit mag-aaksaya ng oras? Kung ang isang emerhensyang sitwasyon ng militar ay kailangang maipadala. Ito ay isang pagkaantala ng ilang oras, at maaaring ito ay isang malaking kaganapan, pabayaan lamang ng ilang araw at isang buwan. Dapat itong isaalang-alang ni Mi Jinglan, kaya mariing hiniling niya sa Mozo na lisanin si Mo Chao. Malinaw na ginamit niya ang atensyon ni Mo Chao para bumuo ng intelligence network sa panig ng tao. Ngunit ang ganitong uri ng bagay ay talagang mahirap magsimula. Si Mo Chao ay nasa kamay na ng sangkatauhan ngayon. At isa pa rin itong domain master na si Mo Chao. Na may sapat na mga marka, ngunit si Daean ay gumagaling ng higit sa 6 na buwan, at ang network ng intelligence sa paglilihi ni Mi Jinglan ay hindi pa nakakagawa. Ipatupad ito. Dati nang inaayos ni Yang Kai ang Space Circle kasama ang mga master ng Dayangguan, at hindi siya masyadong malinaw sa sitwasyon dito. Sa pagkakataong ito, gusto lang niyang gumawa ng Lord-level subnest at ilagay ito sa sarili niyang maliit na universo para mag-incubate ng tinta. Clan, hayaan ang mga disipulo ng dojos na makipag-ugnayan at magsanay ng kanilang mga kamay sa lalong madaling panahon, baka sila ay ma-promote sa larangan ng digmaan at malito para sa Mo Clan. Noon pa lang si Bilugwan. Mayroon na siyang ideya.
Ngunit nakakalungkot na kahit na ilipat niya ang isang subnest sa sarili niyang maliit na universo noong panahong iyon. Kapag ang mas mataas na antas ng monest sa labas ay nawasak, ang subnest ay nawasak. Masisira din. Napabuntong hininga ang mga tao. Ang susi ay ang labas ng mocha ay hindi maaaring mapanatili. Kung hindi, ang mozo ay magagawang muling makuha ito maaga o huli. Marshall Peak MP, Kabanata 5278. Walang paraan upang kunin ang bagay na ito. Iba na ang sitwasyon ngayon. Malubhang nasugatan ang angkan ng Daenmo. At maging ang Panginoon ay tinamaan ng husto, at ang nakangiting ninuno ay bibisita at bibisitahin siya tuwing 3 o 5 beses, na nag-iiwan sa kanya ng pagkakataong gumaling. Sa kasong ito, ang isang domain master level na monest ay nahulog sa mga kamay ng sangkatauhan at marami itong magagawa. Ang buong Mochao ay inilipat dito pagkatapos ng pagpapatuloy ng mga kaugalian ng Daen. At ang pagbuo ng Magic Circle ay inayos ng mga Formation Masters upang ihiwalay ang loob at labas, upang hindi maikalat ang kapangyarihan ni Mochao. Gulo. Sa makatuwid, ang kasalukuyang sitwasyon sa lumulutang na lupa ay malinaw sa isang sulyap. Ang malaking pugad ng tinte ay pinoproseso sa gitna ng lumulutang na lupain, na nakahiwalay sa paraan ng pagbuo, at walang kapangyarihan ng tinte sa paligid. Ang mga kawal ng sangkatauhan ay malayang makakakilos. Ngayon ay si Ouyang Lai, ang pinuno ng Daean Southern Army, ang nakaupo rito. Bagamat hindi ako masyadong nag-aalala tungkol sa pagpunta ng Tribong Mo sa **** sa Monest. Ngunit ang lahat ay palaging nasa kaso, isang malakas na mandirigma ang kailangan upang maupo rito, at ang pinuno ng regiment ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang dahilan kung bakit ito si Ouyang Lai ay hiniling din niya. Anyway, noong Healing Period, sa Daen Pass, wala pa ring pinagkaiba dito, at kalahating araw lang ang distansya ng dalawang lugar. Ang Southern Military Provisional Military Department ay itinatag dito. Dumating si Yang Kai, kumuha ng briefing, at pumasok sa loob. Si Ouyang Lai, na medyo namumutla, ay pinapagalitan ang kanyang mga disipulo. Ang pagod mong tamad, hayaan mong pumunta ka sa Dayangguan para mag-discuss ng alak at magpahid, hindi ko talaga alam kung ano ang ginagawa mo sa dalawang paa na ito. Tumayo si Gang Lian sa harap ni Ouyang Lai nang nakalaylay ang mga kilay, hinayaan si Ouyang Lai na dumura sa mga bituin at lumilipad sa paligid ay walang pakialam din. Obviously, pamilyar na siya sa eksenang ito. Nang matapos ang mga pagsaway ni Ouyang Lai, tamad na sinabi ni Gang Lian. Guro, sabi ni Uncle Mishi, may sugat ka, hindi madaling uminom ng sobra, sabihin mong tingnan kita, ito ang tamang paraan ng paglilinang ng mabuti. Pinanangkitin ni Ouyang Lai ang kanyang mga mata, ang kanyang mga butas ng ilong ay halos pataas sa langit, at sinabi niya. Uncle Mishi, sa huli, si Laozi ba ang iyong master o master me? Sinundot niya ang ulo ni Gang Lian gamit ang kanyang kamay. Itinuro ko sa iyo na makinig sa mga salita ni Master mula sa murang edad. Ayos ka. Hindi ako nakikinig sa anumang sinasabi ni Mr. Me. Nakikinig ka sa lahat ng sinasabi ni Mideto. Apprenticeship. Kawawang Gang Li Tang Tang Chi Tian Kai Tian, sinaway ni Ouyang Lai na parang bata, tumalo ng diretso ang talukap ng mata niyang kay Jian. At, ano ang **** ay Mideto? Hindi masyadong malaki ang ulo ni Mi Jinglan. Tinuruan ng guro ang kanyang mga alagad. Masyadong intense ang eksena. Nadama ni Yang Kai na hindi siya dapat maghintay at makita. Nang malapit na siyang huminto, biglang ibinaling ni Ouyang Lai ang kanyang ulo para mukhang kakakita lang niya. Darating si Yang Xiaozi. Naikuyom lamang ni Yang Kai ang kanyang mga kamao. Tingnan mo si Lord Ouyang. Bumaling muli kay Gang Lian. Kuya Gang. Bumalik si Gang Lian na may kasamang pagsaludo. Nakangiting lumapit si Ouyang at hinawakan ang balikat ni Yang Kai, ngunit hindi niya napigilan. Eto ang nangyari. Dumating ang balita mula kay Guan Nei at sinabing mag-aayos ka ng teleportation circle. Nakahanda na lahat ang mga materyales.
Nakikita mo kung saan ang layout ay masangkop. Pumunta rito si Yang Kailei para sa pagiging makasarili dahil kay Mo Chao, at may isa pang opisyal na usapin. Hiniling sa kanya ni Siyang Shan na tulungan siyang mag-set up ng space circle dito para mapadali ang komunikasyon sa pagitan ng Guangguan at dito. Natural, ipapaalam niya kay Uyang Lai ng maaga. Kung saan mo gusto, kung saan sa tingin ni Uyang ay nararapat, ako ang mag-aayos. Tumawa si Yang Kai. Napabuntong hininga si Uyang Lai. Mabuti sana kung ganito ka masunurin ng alagad ko. Nakahanap ako ng harang dito buong araw. Sabi mo galit ka o hindi? Ano ang masasabi ni Yang Kai? Kapag maangin lang ang tenga. Biglang hininaan ni Uyang Lai ang kanyang boses. May alak ba? Hindi hinintay na sumagot si Yang Kai, matalim na sumulyap si Uyang Lai. Huwag mong sabihing wala ka nito, alam ko na ang iyong munting Chenkon ay nagpapanatili ng espiritu, ano ang gusto mo? Nakakamatay ang tingin na iyon, parang kalahati ng mga salita ang lumabas sa bibig ni Yang, at ayaw niya itong patayin. Bumantong hininga si Yang Kai at hinikayat. Sir Uyang, hindi ka pa gumagaling sa iyong pinsala, hindi pa rin magandang uminom ng alak. Sinabi ni Uyang Lai na may labi. Hayaan akong magturo tulad ko, at makipaglaban sa tribong mo sa loob ng 150 taon. Si Lao Su ay nagtiis ng 150 taon. Ngayon siya ay nanalo sa labanan at hindi siya pinapayagang uminom. At magdiwang. Aling paraan ang makatwiran? Halika. Sa sinabi nito, paglalagay ng puwersa sa braso ni Yang Kai, biglang naramdaman ni Yang Kai na ang kanyang mga buto ay hindi pagkakatugma. Si Shuyo, sa isang open space, nananatiling abala si Yang Kai, at nag-ayos ng spatial array. Sa isang tabi, nakaupo si Uyang Lai sa gitna ng isang tumpok ng mga garapon ng alak, malayang umiinom ng garapon at umiiyak, at nasa mabuting kalagayan. Sa hindi kalayuan sa kanya, tiningnan ni Gang Lian si Yang Kai nang may hinanakit, at si Yang Kai ay nahihiyang tumingin sa kanya. Hindi masyadong simple para kay Yang Kai na ayusin ang spatial array. Kapag handa na ang mga materyales, hindi ito aayusin sa kalahating oras. Nagkaroon din ng fast circle sa Dayan Pass na umalangaw-ngaw sa lugar na ito. Personal na pumasok si Yang Kai sa array at nagpadala ng tseke upang matiyak na walang problema, at naihatid ito. Lasing na sa puso si Uyang Lai, nakaupo na nakahiga sa lupa, tinatapik ang kanyang mga tuhod gamit ang kanyang mga palad, walang katapusang kumakanta. Not to mention, bastos at vocal si Uyang Lai, pero napakaganda ng boses niya sa pagkanta. Bagamat hindi alam ni Yang Kai kung ano ang kanyang kinakanta, siya ay may kabayanihan sa kanta. Pagdating sa Uyang Lai, kinuyam ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at sinabi, Master Uyang, ang hanay ng batas sa kalawakan ay naayos ng maayos. Well, hard work. Si Uyang Lai ay may hawak na alak, ngunit ang kanyang init ng ulo ay hindi maganda. Ang isa pang alagad ay walang humpay na kahilingan. Magsalita ka. Pinaikit ni Uyang Lai ang kanyang mga mata, hindi maipahayag ang kanyang kalayaan. Nais ng disipulo na kumuha ng pugad ng isang bata at ilagay ito sa Xiaochengkan at gamitin ito bilang pagsasanay para sa ilan sa mga disipulo sa Xiaochengkan. Dapat ding malaman ng mga matatanda na ang mga disipulo sa maliit na Chenkon ay lumabas sa maraming 6 na baitang at 7 baitang bago sila pumasok sa larangan ng digmaan ng Mexico, hindi pa siya akipag-ugnayan sa angkan ng Mo. Kung mas makakaharap nila ang angkan ng Mo sa kanilang paglaki, makabubuti para sa kanila na nasa larangan ng digmaan sa hinaharap. Tumanggaw si Uyang Lai at sinabing, Oo, ngunit sinabi mo sa akin na ito ay walang silbi. Ako ay isang janitor. Kailangan mong humingi ng pahintulot sa iyong mga ninuno. Sumagot si Yang Kai. Ang mga ninuno ay sumang-ayon dito, sinabi na hayaan ang mga disipulo na pumunta upang hanapin ka. Biglang ngumiti si Uyang Lai. Walang silbi kung pumayag si Pao. Pipi Yang Kai. Naguguluhan ang mga disipulo. Inabot ni Uyang Lai at itinuro ang malaking pugad ng tinta na nababalot sa kanyang likuran. Dahil wala tayong magandang paraan para kunin ang bagay na ito ngayon. Anong ibig mong sabihin?
Nakinig si Yang Kai na mas nalilito. Si Uyang Lai ay nagbuhos ng isang higop sa kanyang bibig, at pagkatapos ay inutusan niya si Gang Lian na nagsabi. Ipasok siya at tingnan. Sumagot si Gang Lian, sinabi kay Yang. Susundan ako ni Kuya Yang. Trabaho. Matapos lumakad si Gang Gang patungo kay Mo Chao, sa kalagitnaan, mapait na ngumiti si Yang Kai. Kuya Gang, huwag mo akong sisihin, napipilitin din ako. Naturally speaking, humingi si Uyang Lai ng alak. Ikinaway ni Gang Lian ang kanyang kamay at sinabing. Ang determinasyon ni Master Zun ay, hindi mapaglabanan ni Brother Yang, alam ko. Sa katunayan, ang pinsala ni Master Zun ay stable na ngayon, mas kaunti ang pag-inom, at si Uncle Mi ay natatakot lamang sa kanyang kasakiman, kaya siya sinabi sa akin na manood pa. Ngumuso si Yang Kai. Hindi madali si Brother Gang. Humalaklak si Gang Lian. Iginagalang ng guro ang aking kagandahang loob sa pag-aalaga at pagtuturo. Ngayong matagumpay na ang isang partikular na pagsasanay sa paglilinang ni Gang, maaari na rin siyang mag-isa, at dapat niyang suklian ang kanyang kabaitan. Ang maliit na bagay na ito ay wala. Sa kwarto, pinasok na niya si Mo Chao. Si Yang Kai ay natural na pamilyar sa usapin ng Mo Chao. Marami na siyang napasok at nilabasan na Mo Chao, kabilang ang mocha ng Panginoon at mocha ng Domain Master. Nagawa ni Mo Chao na kumonekta sa isa't isa para ipasa ang balita, o sinisiyasat niya ito. Bago ito, ang sangkatauhan ay walang alam tungkol sa bagay na ito. Masasabing sa pagtingin sa buong sangkatauhan, natatakot ako na walang mas pamilyar kay Mo Chao kaysa sa kanya. Gusto ni Uncle Mishi na lisanin ng pamilya mo ang Mo-nest na ito. Ang intensyon ay gamitin ang Mo-nest na ito para bumuo ng information network na kabilang sa sangkatauhan. Kung ang Mo-nest ay magagamit tulad ng Mo family, ito ay higit pa maginhawa para sa amin na makipag-usap sa isa't isa sa hinaharap sa pamamagitan ng paraan. Alam din ni Brother Yang na ang distansya sa pagitan ng iba't ibang mga daanan ay masyadong malayo, at kung nagsimula ang isang digmaan, hindi madaling kumonekta sa pagitan ng isang malaking hukbo. Kung ang bagay na ito maaaring makamit, ito ay magiging malaking tulong sa hinaharap na ekspedisyon. Tumanggo si Yang Kai at sumang-ayon. Ang sitwasyon ni Mo Chao dito ay ganito. Walang problema sa pamumuhunan ng mga mapagkukunan. Si Mo Chao ay may sariling kakayahan na sumipsap ng enerhiya ng mga mapagkukunan. Gayunpaman, pagkatapos na sumipsap ng mga mapagkukunan, ang lahat ng hinihigop na kapangyarihan ay nakapag-iisa na binago sa kapanganakan ng bagong Mozo. Hindi magagamit para makatalyze ang child nest. Ano ang dahilan? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Hindi niya nakita kung ano ang hitsura ng mas advanced na mocha catalytic na si Zicha, ngunit hindi dapat mahirap para sa kanya na isipin ito. Dahil hindi makontrol ng aking sangkatauhan ang Mo-nest na ito ngayon, paliwanag ni Gang Lian. Marahil alam ni Brother Yang na kung gusto niyang kontrolin ang Mo-nest, kailangan niyang i-connecta ang kanyang sariling isip sa kalooban ng Mo-nest at baguhin ang kanyang sarili. Katawan sa Mo-nest. Sa kabuuan, malaya kang makokontrol. Hindi masama. Narito ang gulo. Ang koneksyon sa kalooban ng pugad ng Mo ay hindi problema. Ang problema ay mayroon ng pananambang doon. Kapag ang sangkatauhan ay konektado sa kalooban ng pugad ng Mo, ito ay sasalakayin ng mahigit 10 domain masters sa isang iglap. Sa paligsahan, lumalaban ng mag-isa. Ang aking sangkatauhan na si Bapan ay hindi natatakot. Ngunit ngayon ang aking sangkatauhan ay maaari lamang tumayong mag-isa, ngunit ang Mo clan ay maaaring gumamit ng iba't ibang mga pugad ng Mo upang sama-samang umatake. Walang angkan ng tao. Masusuportahan ito. Mabuhay, ang ilang bayan ng Bapan na sumubok noon ay nasugatan sa iba't ibang antas. Biglang natauhan si Yang Kai. Naranasan na niya ito. Nang iugnay niya ang kalooban ni Mo at tuklasin ang posisyon ng pugad ni Senior Mo, kinubkob siya ng isipan ng mga Panginoon ng Mo sa kakaibang espasyong iyon. Buti na lang at binantayan siya ni Wen Shenlian. Kahit na higit sa isang kaaway, nahulog din sa tubig ang mga Panginoong Mo na lumalaban. Ang sitwasyong nararanasan ng sangkatauhan ay kapareho ng kanyang naranasan.
Tiyak na alam ng mga Mo na ang sangkatauhan ay may uugnay sa kalooban ng Mo Nest, kaya may higit sa 100 domain masters na tumatambangan sa kakaibang espasyong iyon noong una. Nang matuklasan nilang pumasok na ang banal na kaisipan ng sangkatauhan, agad silang sumalakay. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, aling 8 produkto ang maaaring labanan. Kung hindi dahil sa napapanahong pag-urong ng nakaraang 8 ranggo, natatakot ako na ang kaluluwa ay maglaho at ang kamatayan ay mawala. Nagpatuloy si Gang Lian. Isang beses bumaril ang mga ninuno, ngunit dapat napagtanto ng mga domain master na iyon ang kapangyarihan ng mga ninuno. Nang pumasok ang mga ninuno sa kakaibang espasyo, nagkusa silang umatras, na ginawang walang magawa ang mga ninuno.